Sir, patawarin niyo po ako. Nangangako po ako, hindi na mauulit. Sumusunod lang po ako sa utos ng mami niyo, sir. Mabilis na lumuhod si Conrad, habang nakatingin sa nakapamewang na boss niya. Matuwid itong nakatayo at nakatalikod sa kanya habang nakatanaw sa bituin na nagpapalitan sa pagkislap sa kalangitan. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng boss niya, alam niyang galit na galit ito ngayon dahil natuklasan ito na inedit niya ang CCTV footage. Nakita niyang inubos nitong tunggain ang laman ng alak sa loob ng kupita na hawak nito. Napapikit siya sa sobrang takot nang makita ang boss niya na humarap sa kanya at galit na hinagis ang kupitan na hawak sa harapan niya. Ilang taon ka na sa pagsiservisyo sa akin, Conrad? Kita niya ang pagngingit-ngit na mga ngipin nito habang nakatingin sa kanya. 10 taon, sir. Nauutal niyang sagot. 10 taon? But you still managed to fool me? Dumadagundong ang boses nito sa sobrang galit. Nanlilisik ang mga mata nito habang papalapit sa kanya. Do you know what I did to people who betrayed me? Yumuko si Conrad habang nakapikit at umiiyak. Sino ba ang hindi makakaalam kung paano hatulan ng boss niya ang mga kasamahan niya? Sa 10 taong niyang pagsiservisyo rito, kilalang kilala niya ito. Answer me! Nanginginig siya nang muli na namang sumigaw ang boss niya. Alam ko po, boss. Umiiyak niyang sagot. Do you still remember who I am? Hinawakan nito ang ulo niya upang tumingala siya. Nakita niyang refleksyon ng ilaw sa mga nalilisik na mga mata nito. At lalong nagpadagdag yun ng takot sa loob ng dibdib niya. Then tell me who I am! Muli nitong sigaw at galit na hinila siya patayo upang suntukin ng malakas sa kanyang tiyan. Agad siyang tumilapon sa gilid ng railings at napaubo ng dugo sa sobrang sakit ng kanyang sikmura. Black Phoenix! Black Phoenix! Ikaw si Black Phoenix, boss! Nahihirapan na siyang huminga, ngunit pinilit pa rin niyang sabihin ang mga salitang yun upang hindi madagdagan ang galit ng boss niya. Then why did you choose to betray me, ha? Puno ng hinanakit ang tono ng boses nito. Patawarin niyo po ako, boss. Pinagbantaan ako ng mami mo na idadami ang pamilya ko. Sakaling hindi ako sumunod sa kagustuhan niya. Umiiyak na paliwanag ni Conrad habang gumagapang upang mahawakan kahit man lang pantalo ng boss niya. Brian, tawag ni Liam. Throw him the Phoenix Underground. Teach him a lesson. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Matigas ang kanyang anyo na tinalikuran ang matagal na niyang pinagkakatiwalaan na tauhan. Ngunit hindi niya masisisi ito dahil inutusan lamang ito ng mami niya. Isa rin sa dahilan kung bakit masama ang loob niya sa ina dahil lahat ng kasinungalingang ginawa nito para lang paghiwalayan sila ni Ashley. Boss, mahawa kayo, boss. Kahit man lang sa pagligtas ko kay Ma'am Ashley nun sa kulungan. Agad siyang natigilan dahil sa pagsigaw nito. Halt! Sigaw niya kay Brian kaya agad itong tumigil sa paghila kay Conrad. Explain what you said. Utos niya habang nakapamewang. Boss, sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko. Basta mangako kayo na huwag niyo akong ipapadala sa Phoenix Underground. Isang suntok. Muling napasigaw sa sobrang sakit si Conrad nang muli siyang suntukin ni Liam sa sikmura. Galit na galit ito. Wala kang karapatang makipagnegosyasyon sa akin! Galit niyang wika sa kamuning sumigaw. Speak! Nung nakulong si Ma'am Ashley, inutusan ako ni Madam Amanda na tapusin ang buhay niya. Bago mo pa man siya mahanap, nang makita ko na buntis si Ma'am sa loob ng kulungan, nakaramdam ako ng awa dahil nung panahon na yun, buntis na rin ang asawa ko. Kaya humanap po ako ng paraan kung paano ko may papalabas si Ma'am Ashley sa kulungan. Dahil kung hindi ko siya itatakas, may ibang tatapos ang buhay niya. Hindi lang akong inutusan ni Madam Amanda, kundi marami kami. Nagpa siya akong sunugin ang kulungan upang itakas ko si Ma'am Ashley. Hindi niya ako nakita dahil nawalan na siya ng malay bago ko pa siya makuha sa loob ng kulungan. Bala ko sanang dalhin siya sa pinsan ko sa probinsya para itago kay Madam Amanda. Kaya lang pumutok ang panubigan ni Ma'am Ashley. Kaya dinala ko muna siya sa lying-in clinic. Narinig kong umiyak ang sanggol. Senyales na nanganak na si Ma'am. Ngunit bigla na lang may bumagsak na matigas na bagay sa aking ulo habang papalakad ako papasok sa klinik. Kaya ayun, nawalan po ako ng malay.
Pagising ko, wala na si Ma'am Ashley at ang sanggol. Kilala ni Mami si Ashley? Hindi makapaniwala si Liam. Sa totoo lang, boss, hindi pa nakita ni Ma'am Amanda kung sino si Ma'am Ashley. Dahil nung time na inutusan niya ako upang imbestigahan ang babaeng hinahanap mo, ibang larawan ng babaeng nireport ko sa kanya. Ano ang dahilan ni Mami? Ba't gusto niyang tapusin ang buhay ni Ashley? Dahil ayaw niya kay Ma'am Ashley para sa inyo, boss. Sagabal lang siya sa kasal niyo ni Ma'am Tala. Sira ulo. Napamura siya dahil sa nalaman. Naaalala mo pa ba kung saan ang line-in na sinasabi mong nanganak si Ashley? Yes, boss. Nakahanda po akong ituro sa inyo yun. Boss, pangako niyo pong hindi niyo pababayaan ang pamilya ko. Sakaling malaman ng mami niyo na kumanta ako sa inyo. Parang luluhod ito sa pakiusap sa kanya. Sinanyasan ni Liam si Brian na hayaan na lang si Conrad, kaya binitawan din ito. Siguraduhin mo lang na tama ang lahat ng mga sinabi mo. Dahil sa oras na malaman kong ginugod time mo lang ako, hindi lang sa Phoenix Underground ang baksak mo. Pagbabanta niya rito. Sigurado po ako sa lahat ng mga sinasabi ko, boss. Sagot din ito. Ipagpatuloy mo ang pagpapanggap na wala pa rin akong alam sa lahat ng mga pinagagawa ni Mami para hindi kanya pagdudahan. Simula ngayon, i-report mo sa akin ang lahat ng pinag-uutos niya sa'yo. Masusunod, boss. Maraming salamat. Umiiyak na naman ito sa sobrang tuwa. Binalingan niya si Brian. Simula mo na bukas ang inutos ko sa'yo. Kumuha siya ng isang stick ng sigarilyo mula sa pakete at agad naman itong sinindihan ni Brian. Boss, paano si Red Phoenix? Tiningnan niya ito habang dahan-dahan na pinalalabas ang usok ng sigarilyo mula sa bunganga at ilong nito. Bakit? Nahanap mo na ba siya? Tanong niya habang hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Hindi pa, ayaw magsabi ng alalay niya eh. Pero narinig kong tinanggap niya ang hamon ni Venom King na labanan si Lexus sa Start Arena ngayong darating na linggo. Nagkasalubong ang dalawang kilay niya dahil sa sinabi ni Brian. Pumayag si Red Phoenix? Muling tanong niya. Yes, boss. Kaya nga gusto kong pumunta sa Star Arena upang makita at makilala na rin si Red Phoenix. Ano daw ang dahilan? Bakit napapayag siya ni Venom King? Takang tanong niya habang patuloy sa paghit-hit buga ng sigarilyo. Kapalit ng katawan ni Mr. Johnson. Matagal niyang hindi inalis ang tingin sa mga mata ni Brian. Tila sinusuri pa muna niya kung totoong sinasabi nito. Alamin mo kung anong araw at anong oras gaganapin ang laban nila sa arena. Pupunta ako. Malakas ang kutob niyang may hindi magandang mangyayari. Bakit nagkaroon ng interes si Red Phoenix kay Mr. Johnson? Yun ang kanyang aalamin. 1 month later. Master, pwede naman na ako na lang ang lalaban para sa'yo. Hindi mo kailangan na gawin to. Binalingan ni Ashley si Leslie, kanang kamay niya. Nakita niya ang sobrang pag-aalala sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Leslie, hindi pwede. Hinayaan na kita na lumaban para sa akin ng ilang rounds. Sagot niya habang abala sa pagsuot ng bodysuit. Maihahalin tulad ang bodysuit sa suot niya kay Black Widow. Ngunit ang kaibahan lang dahil kulay pula ang sa kanya. Nagsuot na rin siya ng kulay pula na bonnet at tanging mga mata lamang niya ang nakikita. Hindi na ba mababago ang desisyon mo? Patuloy pa rin sa pangungulit si Leslie. Hindi na. Isa pa, hindi mo kakayanin si Lexus. Hindi mo siya kapantay. Parang kang wika niya sa alalay. Master, hindi lihim sa atin na traidor si Lexus kapag lumaban. Paano kung gumamit na naman siya ng ibang tricks para mapatumba ka niya tulad ng ginawa niya sa ibang kalaban niya? Nag-aalala lang ako sa mga anak mo. Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Hindi ka tulad ko na nag-iisa lang sa buhay. Okay lang na may mangyari sa akin dahil malaking karangalan yun na pinagsilbihan kita. Hinarap niya si Leslie at hinawakan sa balikat nito. Leslie, maraming salamat sa concern mo. Ngunit kailangan ko tong gawin para sa sarili ko. Matagal ko na tong pinaghandaan. Nakalimutan mo na ba ang dahilan kung bakit ako naging si Red Phoenix? Hindi karapat-dapat sa akin ang pangalan ko kung hahayaan ko ang ibang taong lalaban para sa akin. Si Johnson lang ang kailangan ko kaya ako pumayag na lumaban kay Lexus. Matagal ko na siyang gustong puksain ngunit laging hinahadlangan ni Venom King. Alam mo na ang gagawin mo sakali may mangyaring masama sa akin. Mahabang paliwanag niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Leslie. Ramdam niya ang pag-alala nito, ngunit laban niya ito at kailangan niya itong harapin. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. The moment you've all been waiting for. From the Star Arena of Brooklyn, Arena City,
We have our 3 judges scoring this fight at the octagon side. Heads of the underworld purgatory. Tartarus from the deepest region of the world. And one of the judge from the deepest region of hope. Rebirth and transformation. Black Phoenix of the Phoenix underworld. And now, introducing first fighting out of the blue corner, a mixed martial artist. Holding a professional record, 12 wins, 0 loss. The challenger, former undisputed champion of the underworld. He stands 6 feet 5 inches tall, weighing in at 247 pounds, from the deadly and the one and poisonous wildland underground only. Lexus, the Destroyer! Napatingin silang dalawa ni Leslie sa itaas ng ring nang marinig ang pag-announce ng host. Patunay na magsisimula na ang kanilang laban. Nakita nila si Lexus na umakyat ng ring habang itinataas ang dalawang kamay sa harap ng mga audience. Maririnig ang sigawan ng lahat ng mga tagapsuporta nito dahilan upang lalong madagdagan ang kayabangan nito sa sarili. Master, mukha pa lang ngayon ni Lexus, pakiramdam ko meron na siyang hindi magandang gagawin. Alam ko, Leslie. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. Wika niya at ipinagpatuloy ang pag-stretching bago naglakad sa hallway upang umakyat rin sa ring. Habang naglalakad, napansin niya si Black Phoenix na hindi maalis ang tingin sa kanya. Lahat ng judges ay naka-black mask at nakasuot ng kani-kanilang costume na may tatak ng kanilang pangalan sa underworld. And now approaching out of the red corner, a mixed martial artist, kickboxer, wrestler, striker, freestyle, and jiu-jitsu fighter. She rose from fire and ashes and reborn her name in the Phoenix underworld. The reigning, defending, undisputed champion of the underworld. Red, the notorious Phoenix! Mas naging malakas ang sigabong ng palakpakan at hiyawa ng mga audience sa loob ng arena nang umakyat na siya sa ring pagkatapos i-announce ang malupitang pangalan niya. Samantalang si Black Phoenix biglang hindi mapakali sa inuupuan niya nang makita ang hubog na katawan ni Red Phoenix. Hindi niya maintindihan sa sarili bakit bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba nang makita niya itong umakyat sa itaas ng ring. Pinagpapawisan ng malamig ang mga kamay at noo niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata at nakikita niya ang katapangan doon. Ha! Sa tingin mo kaya matatalo ni Lexus si Red Phoenix? Narinig niya na tanong ng matandang lalaki kaya napabaling siya sa gawin nito. Nakita niya si Mr. Johnson katabi ni Venom King. Kailangan niyang talunin si Red Phoenix dahil kung hindi, yari ka sa mga kamay niya. Biglang tumahimik si Mr. Johnson matapos marinig ang sinabi ng boss niya. Pero pwede naman nating tapusin ang buhay niya sa arena pa lang, boss, di ba? Dala ni Lexus ang may lasa na nida. Pabulong na wika nito kay Venom King, ngunit narinig pa rin ni Black Phoenix, kaya nakuyom nito ang kamao. Sinasabi na nga ba, may kasamang pandarayang kompetisyon na to. Sa loob-loob niya. Siraulo ka ba? Nakalimutan mo na ba ang huling warning ni boss? Ayaw na ayaw niyang ginagamitan ng pandarayang underworld fighting. Mahina ngunit madiin na wika ni Venom King kay Johnson. Halata ang galit sa boses nito. Parang gusto nitong sakalin si Johnson. Pero boss, kaya mo naman gumawa ng dahilan, diba? Para hindi magali kang Demon Master, diba? Loko ka ba? Sa daming kapalpakan na ginawa ko kay Demon Master. Sigurado akong ulo ko na ang kapalit kapag nalaman niya itong ginawa mo. Sira ulo. Kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong ikaw ang uunahin ko. Namutla si Mr. Johnson dahil sa narinig. Ngayon niya lang napagtanto na mas nakakatakot ang pinakamaster ng underworld. Boss Venom, nakita niyo na po ba ang pinakamaster? Hindi pa. Sa boses ko lang siya nakikilala. Kahit sino sa underworld, wala pa nakakakilala kay Demon Master. Masyado siyang mailap sa mga tao. Napaka-misteryoso naman ni Demon Master. Saad ni Johnson. Oo, kaya lagot ka sa akin kapag pumalpak ngayon ang plano mo at makarating kay Demon Master. Si Black Phoenix na kanina pa nakikinig sa pag-uusap ng dalawa ay lihim na napangiti. Siya lang naman ang tanging nakakaalam kung sino si Demon Master ng underworld. Muli niyang tinuon ang atensyon kay Red Phoenix. Papunta na sa 3rd round ang laban. Binalingan niya si Brian at may binulong rito. Kaagad naman na tumakbo si Brian papunta kay Leslie.
ang alalay ni Red Phoenix at binulong rin doon ang sinabi niya. Master, sinabi ni Black Phoenix na mag-ingat ka sa pagsuntok at sipa ni Lexus dahil may nakalibing na may laso na needle sa mga kamao niya. Baka gamitin sa'yo. Bulong ni Leslie kay Ashley habang pinupunasan ng pawis nito at pinainom ng tubig. Huli na Leslie, tinamaan na niya ako. Sagot ni Ashley. Nakita ni Leslie ang pamumutla ng mukha ng master niya habang nakatingin sa kanya. What? Gulat na wika ni Leslie. Sobra siyang nag-alala sa master niya. Master, ako ang lalaban para sa'yo. Lumabas ka na dyan. Tinawanan lang siya nito. Leslie, meron pa ako 5 oras para labanan si Lexus. Daplis lang to, kaya matagal pang tatalab ang lason sa buong katawan ko. Kailangan ko tong tapusin, Leslie. Hindi ako papahig sa pangalawang pagkakataon. Mananalo na naman si Johnson. Pagkatapos sabihin ay agad nang pumunta si Ashley sa gitna nang marinig ang paghudyat ng 3rd round. Master! Master! Kahit anong tawag ni Leslie, wala nang planong lumingon ng master niya. Anong nangyari? Tanong ni Black Phoenix nang bumalik sa kinaroroonan niya si Brian. Boss, huli na. Tinamaan na ng may laso na needle si Red Phoenix. Kakainis! Napalakas ang mura niya dahilan upang balingan siya ng mga kasamahan niyang judges. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga galaw ni Red Phoenix sa loob ng ring. Marunong itong magdala dahil hindi halata na natamaan ito ng needle. Muling sumugod si Lexus gamit ang sipa nito. Napapikit siya nang makitang tinamaan ng tagiliran ni Red Phoenix dahilan upang matumba ito. Ngunit sa pagtumba nito, agad din itong sinipa, paslide si Lexus kaya natumba rin ito. Ginamit ni Red Phoenix ang pagkakataon na yun upang sakyan si Lexus at sinuntok ng sinuntok ang mukha nito. Ngunit naabot ng tuhod ni Lexus ang likuran ni Red Phoenix dahilan kaya napasubsob ito sa sahig. Mabilis na nagpagulong-gulong si Red Phoenix sa sahig nang makita na siya naman ang susuguri ni Lexus ng suntok gamit ang kanang kamay nito. Ngunit tumama lang ang suntok nito sa sahig. Habang nakahiga, mabilis na tinaas ni Red Phoenix ang 2 paa at inipit ang ulo ni Lexus sa mga hita niya. Pinag-cross nito ang 2 paa sa katawan ni Lexus habang ang mga kamay niya nakaposisyon sa pagsakal sa leeg nito. Makikita ng lahat na hindi na makagalaw si Lexus dahil sa pag-lock ni Red Phoenix ng katawan nito. Ngunit sa nalalapit na tagumpay ni Red Phoenix, muling nakapag-ipon ng lakas si Lexus upang ibaon ang kamao sa gilid ng kalabang babae kaya ito napasigaw. Ramdam ni Ashley ang pagbaon ng needle sa tagiliran niya at nag-iwan ito ng pamamanhid doon. Ngunit tiniis niya ang sakit na bumalot sa buong sistema niya. Bago pa man siya mawala ng malay, ginamit niya ang matulis na tumpok ng kanyang singsing at pinatama yun sa mga mata ni Lexus. Hindi niya tinigilan ito hanggat hindi nagtaas ng kamay tanda ng pagsuko. Ngunit hindi pa rin siya hinayaan ni Red Phoenix na makatayo pang muli. Nang mabalingan niya si Mr. Johnson sa ibaba ng ring, matalim ang kanyang mga mata na bumaba at tinungo ang kinaroroonan nito. Ramdam niyang anytime mawawala na siya ng malay dahil sa laso na bumapalot sa loob ng sistema niya. Anong ginagawa mo? Puno ng takot ang mukha ni Johnson nang bigla siyang hinatak ni Red Phoenix mula sa inuupuan nito. Bawal ang ginagawa mo! Pahabol ni Mr. Johnson nang malakas siyang tinuhod ni Red Phoenix kaya siya napaluhod sa harapan nito. I just want to claim my prize. Nakangiting wika ni Red Phoenix sabay tanggal ang kanyang bonnet. Napaawang ang labi nilang lahat nang lumantad ang tunay na mukha nito. Ashley! Gulat na wika ni Mr. Johnson. Surprise? Now, magkita tayo sa impyerno. Sambit nito at walang pagdadalawang isip na pinaulanan ng suntok ang mukha ni Mr. Johnson gamit ang matulis sa tampok ng singsing nito. Kahit sino na shock sa ginawa niya at walang sino mang nangahas na pigilan siya. Sa harapan mismo ni Venom King, tinanggalan niya ng buhay ito. Wala na siyang pakialam dahil ito ang premyo na hiniling niya. Si Liam. Hindi makapaniwala na si Ashley at Red Phoenix ay iisa. Nang makitang nanghihina na ang asawa at kasing putla na ang labi nito ng papel, mabilis ang kanyang mga hakbang na pinuntahan ito at binuhat. Ashley! Puno ng takot ang boses niya na binuhat ito. Liam? Oh, hi. Black Phoenix, kamusta? Okay rin ba ang performance ko? Nakangiting wika nito, ngunit parang wala na itong boses. Sweetheart, ano bang pinagagawa mo sa buhay mo? Parang iiyak si Liam na tumakbo sa kanyang sasakyan habang karga si Ashley.
Ikaw na ang bahala sa mga anak natin, Hannibal. No, mananagot ka sa akin kapag hindi ka lumaban. May himig galit ang boses niya. Ha? Sa tingin mo ba matatakot mo ako? Tapos na ang laban ko, Liam. Kaya gusto ko na magpahinga. Ashley, ano ba? Huwag kang pumikit! Tumulo ang luha niya habang yakap si Ashley sa loob ng sasakyan. Master! Sigaw ni Leslie. Hindi na siya nagpaalam pa na sasakay sa kotse ni Liam. Agad na siyang pumasok rito at tumabi sa likurang upuan. Ngunit agad siyang sinaway ni Brian kaya lumipat siya sa front seat katabi nito. Kailangan matanggal ka agad ang lason sa katawan ni Ma'am. Naluluhang wika ni Leslie. Di nagtagal dumating na sila sa hospital. Mabilis na umalerto ang mga doktor upang matanggal ang lason sa loob ng katawan ni Ashley. Kailangan natin maghanap ng antidote para mailabas ang lason sa katawan ng pasyente. Kailangan to sa lalong madaling panahon bago pa maapektuhan ang pinagbubuntis niya. Buntis si Master? Buntis ang asawa ko? Sabay na tanong ni Leslie at Liam dahilan upang malito ang doktor. Sandali, sino sa inyo ang pinakamalapit na pamilya ng pasyente? Ako ang kaibigan niya. Ako ang asawa niya. Nagkatinginan ang dalawa nang makita ni Leslie ang madilim na anyo ni Liam. Hindi na siya nakipagbangayan pa. O sige, ikaw na ang ama ng pinagbubuntis niya. Ako na lang ang ninang. Tinapunan lang siya ng masamang tingin ni Liam at muling binaling ang atensyon sa doktor. Dok, saan po pwede mahanap ang antidote? Hanapin niyo kung sino ang gumawa ng lason. Sigurado akong meron siyang antidote upang lunas sa lason na ginawa niya. Ah, ano ba? Parang mababaliw si Liam. Nasintok ang wall ng hospital. Alam ba ng master mo na buntis siya? Bakit pa siya lumaban? May himig pag-aakusa ang mga tanong niya kay Leslie. Malamang hindi niya alam na buntis siya. Kasi kung alam niya, hindi siya papayag sa hamon ni Venom King. Sagot rin ni Leslie. Hindi na niya ito tinanong pa. Naalala niya si Venom King kaya niya binalingan si Brian. Brian, padalhan ng mensahe ng lahat ng pinuno ng Underworld. Sabihin mo sa kanila kapag hindi nagpakita si Venom King sa harapan ko sa loob ng 3 oras, makakarating ang ginawa niya kay Demon Master. Agad na tumalima si Brian at lumabas ng hospital. Pumasok si Liam sa silid ni Ashley. Parang gusto niyang tumapos ng buhay sa mga oras na to. Niyakap niya ang asawa habang nakasubsob ang mukha niya sa tiyan nito. Hindi siya papayag na may mangyaring masama sa kanyang mag-ina. Talagang tatapos siya ng buhay ng tao. Ano kaya ang mangyayari ngayong alam na ni Black Phoenix kung sino talaga si Red Phoenix?